Itinuturing na accident-prone ang lugar kung saan naganap ang malagim na aksidente kanina madaling araw sa Muñoz, Nueva Ecija. Pero ito na raw ang pinakagrabing kasong naitala. Git naman ang konduktor ng bus, hindi raw inaanto ang kanilang driver na nasawi rin sa aksidente. Nakatutok si GMA News stringer Junjun C. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng Victory Liner bus at ang fuel tanker ng abutan ng GMA News kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Nakataob naman sa gilid ng kalsada ang motorsiklong ito. Nagkarambol ang tatlong sasakyan bandang alas 2 ng madaling araw sa kahabaan ng Nueva Ecija Cagayan Valley Road, Barangay Bantug, Sayang City of Muñoz, Nueva Ecija. 8 ang agad na nasawi sa aksidente habang isa naman ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. 6 sa 44 na sakay ng bus ang namatay, kabilang dito ang bus driver na si Ryan Kamangig. Patay din ang mag-asawang sakay ng motorsiklo na sina Leoncio at Evangeline Pajarillo. Patay din ang driver ng tanker na si Silvino Marso. Sugatan naman ang kanyang pahinante. Sa paunang report ng PNP, binabagtas daw ng bus ang southbound lane ng Maharlika Highway galing Tugigaraw. Sa madilim na bahagi ng highway, bumalaga ang motorsiklo sa harapan ng driver. Tinangka niyang iwasan, kumabig ng pakaliwa. Pero nabundol pa rin niya ang motorsiklo at tumilapon ang dalawang sakay nito. Tiempo namang parating ang tanker sa northbound lane galing Maynila, kaya sila nagkasalpukan. Patuloy ang investigasyon, kabilang na kung may ilaw ang motorsiklo at kung under the influence of alcohol ang driver ng bus. Halos hindi naman matanggap ni Marites Marso, may bahay ng driver ng tanker ang nangyari sa mister. Anak ko na driver din na tanker na driver ni Zapata sa Bagabag. Tumawag sa akin, siya nagsabi sa akin, ala na si Tito Eka. Kaya di ko sinabi nito, binasalubong kami tanker dyan, sinyasan na lang. Kaya di niya alam. Larawan naman ng katatagan ng anak ng mag-asawang Pajarillo na sakay ng motorsiklo. Nag-aabang po ng bus papuntang Manila. Luluwas po. So yung mother mo ang luluwas? Opo. Kwento naman ng isang pasahero ng bus na si Lilibet Leron. Natutulog daw siya noong mangyari ang salpukan. Pero nang makitang tanker ang kasalpukan nito, nagtalo na daw silang mga pasahero sa bintana. Kaya nasugatan ng kanyang paa at kamay. Tumalon na po kami sa mga bintana na basag para baka sasabog na po yung bus eh. Kasi tumagas na po yung mga gasolina. Kaya lumabas na po kami doon, tumalon na kami sa mga bintana. Pasado alas 9 naman nang simulang ilipat ang lamang krudo at gasolina mula sa nabanggang tanker matapos itong makakita ng tagas. At dahil pahirapang tanggalin ang mga nagbanggaang sasakyan sa kalye, nagdulot ito ng pagbibigat ng trapiko. Mula sa Nueva Ecija, Junjun C, GMA News.